Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, muli naman nating pagsaluhan ang napakahalagang mensahe para sa bawat isa sa atin upang maiwasan ng bawat kapatiran natin ang pagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Huwag po tayo magpatangay, mga kapatid, sa alimang grupo, lalo na kung ito ay kinabibilangan sa mga taong walang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y walang pakundangang gumawa ng mga hakbang upang tayo ay patuloy na magkawatak-watak, upang patuloy na ang pagkakaisa ay tuluyan ng mawasak. Ating balikan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula ho dito sa banal na Quran. Yaman din lamang ito ho ang natatanging kapahayagan na nanatili sa kanyang kadalisayan, walang pagkukulang at kamalian. Kaya nakakabahala po, mga kapatid, ang mga ginawang hakbang ng ibang grupo, ng ibang panampalataya upang tayo ay iligaw. So bilang mga Muslim, manatili tayo sa ating paniniwala. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dito po sa Surah Al-Imran, sa chapter 3, verse 100 ng banal na Quran. Ito po ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Namnamin po natin ang sinabi niya. Sabi niya rito, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, in tuti'u farikan minalladhina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul adzim. Ito po ang pagkahulugan, mga kapatid, sa wikang ating maunawaan. Ang sabi niya, o kayong nagsisampalataya, kung kayo ay susunod sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, katotohanan kayo ay kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na kayo ay mapatnubayan. Allahu Akbar, mga kapatid. So ito po ay isang napakasarap na paalaala para sa atin. Lalo na po sa ating mga kapatid na alhamdulillah, natunghayan na natin ang panampalatayang Islam. Marami pa rin nagtatangka sa bawat isa sa atin na muli tayong iligaw, mga kapatid. Muli tayong hatakin sa pagkakamali. Kaya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, huwag ho tayong magpatangay. Yaman din lamang na tayo ay pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan natin ang panampalatayang ito. Alam ho niyo, mga kapatid, ang pagkakaroon ho ng hindi pagkakasundo ng bawat isa, pagkawatak-watak, pagkaroon ng iba't ibang sikta at ibang grupo, hindi lamang ho ito nangyari sa ating kapanahonan. Maging sa panahon ng mahal na propeta Muhammad SAW ay umiiral na rin ang ganong pangyayari. May mga tao rin na walang hinangad kundi magkaroon ng hidwaan, alitan, hanggang humantong sa pagpaslang sa bawat isa. So yun ho, mga kapatid, ang nangyayari mong araw. At ang mga kaganapan na yun ay hindi lamang ho nung kapanahon, bagkus sa panahon natin ngayon ay umiiral din. Kaya ating balikan ang tagubilin din ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay ating maiwasan. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dito pa rin ho sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 103 ng banal na Quran. Ito hong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina kulubikum fahbahtum ni'mati ikhwanan wa kuntum ala safa hufratin minal nar fa'ankadakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum
tahtadun. Ito po ang pagkahulugan, mga kapatid, sa napagandang aya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay manangan ng mahigpit, lahat ng kayo ng sama-sama sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alalaong baga sa Quran. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sapagkat kayo ay noon ay magkakaaway at kanyang pinag-isa ang inyong mga puso na magkakasama. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo sa panampalatayang Islam. At kayo ay nasa bingit na ng hukay ng apoy at kanyang iniligtas kayo rito. Sa ganito ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa na maging maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. Allahu Akbar, mga kapatid. Alam mo niyo, mga brother and sister, sa tuwing maalaala natin ang ayang ito, lalo na po sa mga kapatid nating galing sa ibang paniniwala, na katulad ko rin, na isang pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinatnubayan sa panampalatayang Islam, ay naranasan din ho natin ito. Dahil tayo din ho ay lumaki sa Mindanao, ang atin hong pagtingin sa ating mga kapatirang Muslim ay para bang kaaway natin. Pag nakita natin ng isang Muslim, tayo ho'y umiilag at nasa puso natin ang maling pagkakaunawa sa mga kapatiran natin. At ganun din naman ang mga kapatiran nating mga Muslim. Pag nakakita po sila ng isang Kristiyano, ay iba din po ang tingin, sapagkat namumutawi sa kanilang puso't isipan na itong mga taong ito, ang mga ninunong ito, ng mga taong ito ay tumalikod sa panampalatayang Islam, ipinalit nilang panampalatayang Islam at niyakap ang panampalatayang Kristyanismo na dala ng mga Kastila. So, bawat isa sa atin, nagkaroon ng ibang damdamin sa bawat isa. Tayo ay nagkakaroon ng hindi magandang pagtingin sa isa't isa. So, dahil sa pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, Allahu Akbar, na dati ang tingin natin sa mga Maranao, Tausug, Maguindanao, agalaw na ako bilang isang Cebuano, ibang aking tingin sa kanila sapagkat hindi ko naunawaan ang panampalatayang Islam. Ngunit dahil sa pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tunay na ngayon ay naipadama na natin sa ating mga kapatid ang tunay na pagmamahalan, ang tunay na pagkakapatid. At ano bang dahilan? Ba't naramdaman natin ito? Dahil sa panampalatayang Islam. Allahu Akbar. Kaya dapat pagyamanin natin ito, mga kapatid. Dapat palakasin natin ang tunay na pagmamahalan at ang biyayang kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang aya, para lubos-lubusan na natin, isa pang aya na ating matunghayan, mga kapatid, dito pa rin sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 105 ng Banal na Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na rito, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la takunu kalladina tafarraku wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhim. Ang panghulugan, mga kapatid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong matulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungatan sa kanilang sarili, matapos ang maliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila. At sila ay parusahan ng napakatinding kaparusahan. So yan po, mga kapatid. Napakalinaw po ang ayang ito, na dapat ay wag ho nating hayaan ang ating mga sarili na humantong muli sa pagkahiwa-hiwalay, humantong uli sa hindi pagkakaunawaan, dahil napakabigat, mga kapatid, ang kaparusahang inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kaya dapat ho nating pangambahan ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ho ba niyo, mga kapatid, maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ho ng palaala ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, na ang pagkakaroon ho, mga kapatid, ng sikta-sikta o grupo-grupo na ngayon ay umiiral na ho sa atin, sinabi ho ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na siya ho ay walang kinalaman dito. At marami na rin ho sa atin ang nagbibigay ng sarili nating kahatulan sa iba't ibang grupo. Mga kapatid, lagi nating isipin na ang paghatol at paghusga
ay wala sino man sa atin ang binigyan ng karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y karapatan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, pag-aingatan natin mga kapatid, sapagkat napakabigat ang parusa na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanilang pinagpipilitan sa kanilang sarili ng pababilang sa ganumang uri mga sikta, sapagkat sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Maryam mga kapatid, na sila, Surah Maryam chapter 19 verse 69 ng banal na Quran, ang parusa sa kanila mga kapatid, sila'y kakalad ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So payag po ba tayo mga brother and sister? Napabilang ho tayo sa ganung kaparusahang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kabila ng lahat na tayo ay kanya ng pinatnubayan sa Islam. Allahu Akbar. So panghawakan natin mga kapatid. Palakasin natin ang tunay na pagmamahal natin sa bawat kapatid natin. Iwasan natin ang mga gawaing hindi makatuwiran. Tulad na lamang isang simpleng pagkakasala na maaaring sumira sa ating mga mabubuting gawa mga kapatid. Yaong paninirang puri natin sa ating kapwa, mapamuslim man o Kristiyano. Ang pagkakalat natin ng kwentong walang katotohanan, mga kapatid, pagkatandaan natin, napakabigat ang parusang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang lahat na pinaghirapan mo dito sa mundo na inaasahan mong ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang gantimpala sa iyo, ano ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, hindi ba'y hakbang ang sino man sa atin papasok sa paraiso natin hanggat hindi natin mapagbayaran ang lahat ng ginawa natin hindi makatuwiran sa ating kapwa? Ang tanong, anong pangbayad natin mga kapatid? Babayaran natin sila sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Pag ikaw ay naubusan na tayo ng mabuting gawa at mayroon pa tayong ginawa ng hindi makatuwiran ng ating mga kapatid o sino man sa ating mga kapwa, magbabayad pa rin tayo sa pamagitan ng kanilang masamang gawa na siyang ibibigay sa atin bilang kabayaran. Kaya mga kapatid, huwag nating maliitin ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, kung ang init lamang ng araw, hindi natin kayang tiisin. Ang init pa kaya ng neraka Jahannam, ating kayang kakayanin? Subhanallah mga kapatid. Kung atin lamang namnamin ang sinabi ng Rasul sa Islam, sabi niya, ang pinakamababang parusa sa kabilang buhay ay aapak ka sa nagbabawagang uling na kaya nang pakuluin ang utak natin sa tinding init nito. Subhanallah mga kapatid. Pinakamababa yun mga brother and sister. Subhanallah. Alam ho ninyo, nung ako'y wala pa sa Islam, pagdating sa usaping impyerno, hindi ako gaanong natatakot. Bakit? Ang sabi ho kasi, pare-pareho lang itatapon doon sa impyerno ang mga tao. Ngunit sa panampalatayang Islam, mga kapatid, ay kakaiba. Tayo'y ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa neraka Jahannam, sa impyernong apoy, nagdepende sa ating mga pagkakasala. Maraming antas ang paraiso, mga kapatid. At tayo ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala doon base sa ating mga nagawang pagkakasala. Subhanallah. Kung ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay punong-puno ng masasarap na pagkain, prutas na kaya-aya, na pangarapin natin kainin, ang neraka Jahannam mga kapatid, mayroon ding isang punong tumutubo roon. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong zakum na ang mga ulo nito, ang usbong ang buwig nito ay katulad ng ulo ng mga demonyo na siyang maging pagkain ng mga taong makasalanan. Subhanallah mga kapatid. At pupunuin ng mga taong makasalanan ang kanilang mga sigmura ng zakum. At anong sangkap ng zakum? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y iinom ng mga nakakabandig tubig, mga maruming lusaw, mga pinakukulong mga langis. Yan ang kasangkap mga kapatid sa zakum na siyang kakainin ng mga tao sa impyerno. Subhanallah. Kaya mga kapatid, mga brother and sister, upang maiwasan natin ang paggawa na hindi makatuwiran ninuman, lagi nating isipin ang kagandahan ng paraisong ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, at lagi din nating isipin ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno, sapagkat pag ito'y inilagay natin sa ating puso't isipan, kapag nag-aakma pa lang tayong gumawa ng hindi makatwiran, mapipigilan na tayo mga kapatid, sapagkat nandoon na kagad ang panghinayang sa mga mabuting gawa na siyang ating mapakinabangan sa kabilang buhay. Kaya inshallah mga brother and sister, naway ang atihong mga ayang binanggit sa banal na Quran ay maging daan ito upang lalong tumibay ang ating panampalataya, lalong tumibay ang ating pagkakapatiran, inshallah. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Akhiru dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.